Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga savage at buwis-buwi na blocks sa kasaysayan ng NBA. Unahin na nga natin dito ang ginawa ni Shannon Brown. Ultimo ang bench ng Lakers sa pangunguna ni Kobe Bryant ay hindi din makapaniwala sa kanilang nakita. Well, sa palagay ko mga ref ay kaya tinawagan ng referee na foul yun hindi dahil sa kontak, kundi dahil sa kawawa kasi ang inabot ni Mario West na kahihiyan dahil sa block na yon. Dako naman tayo kay Dwayne Wade mga repa. Nangyari ito noong 2011 NBA Finals kalaban nila, ang Dallas Mavericks. Well, kahit na ang 7-footer na si Tyson Chandler ay hindi pa din nakalusot sa grabing depensa ni Dwayne Wade. Hindi pa dito yung matatapos dahil ang pinaka-savage na ata na block ni D-Wade ay yung ginawa niya kay Amar'e Stoudemire. Yung mablangka ka ng mas maliit sa'yo ay talaga namang kahiya na, pero ang lalo pang nagpa-savage dito ay pumasok pa kasi ang long distance 3-pointer ni D-Wade. Well, hindi naman natin maitatanggi na talaga namang napakasarap panoorin ni Ja Morant. Nakilala kayo siya dahil sa kanyang athleticism, acrobatic layup, savage dunk, yan ang kanyang arsenal sa kanyang laro. Well, bukod sa kanyang galing sa opensa ay hindi mo din matatawaran ang kanyang depensa. Napatunayan niya ito noong kalaban nila ang Los Angeles Lakers. That time may akala ni Bradley ay meron na siyang libreng puntos, pero laking gulat ng karamihan dahil ito ang nangyari. Grabing effort ang ginawa ni Morant dito. Kitang-kita kung gaano talaga siya kagigil manalo. Dako naman tayo kay Blake Griffin. Tulad ni Ja Morant ay sa mga savage dunk na nakilala si Griffin. Naging Love City pa nga naging tawag sa Clippers noon dahil sa kailang chemistry nila CP3 at DeAndre Jordan. Talaga namang umuulan ng dunks sa Staples Center noon. Well, bukod sa kanya mga malulupit na plays ay meron din siyang ginawang depensa na talaga naman tumatak sa karamihan. Nangyari ito noong kalaban nila, ang Brooklyn Nets. Sa sobrang brutal ng dunk na yun ay kung ating titignan ay literal na inagaw ni Griffin sa area ang bola sa kamay ni Deron Williams. Ngayon naman ay sabay-sabay nating panoorin ang ginawa ni JaVale McGee kay Wesley Matthews. Agamatsuki si JaVale sa Shakti na foot ay hindi naman natin maitatanggi na talaga namang maaasahan mo din siya sa depensa. Dako naman tayo kay Dikembe Mutombo. Sa 18 taon niyang paglalaro sa liga ay 4 na beses siyang itinanghal na Defensive Player of the Year. Ang kanyang galing kayo sa depensa, partikular na sa pagblangka ng bola ay ang kanyang pangunahing armas. Nakatunayan ay noong 1995 to 1996 season ay nakapagtala siya ng 4.5 blocks per game. Sobrang tindi nun mga repa. Well, sa sobrang dami niyang mga blocks na nagawa sa liga ay ang isa na ata sa pinaka-savage dito ay noong kalaban nila, ang 76ers. Corino, 3 magkakasunod na blocks ang kanyang ginawa at ang matindi dito ay sumesenyas pa ito ng kanyang signature finger wag na parabang nangaasar. Ngayon naman ay sabay-sabay nating panoorin ang ginawa ni Michael Jordan. Michael blocked by Artest. Oakley to Mercer. Mercer on the run. Kahit na wala na siya sa prime niya that time ay nagagawa niya pa din ang ganitong depensa. Siyang tunay na talaga namang kalabaw lang ang tumatanda, si Michael Jordan lang ang hindi. Dako naman tayo kay Kenneth Farid. Si Farid mga repa ang isa sa talaga namang tumatak na player para sa akin. Makikita mo kayo sa kanya na talaga namang uhaw siyang manalo. Undersized din siyang maituturing para sa kanyang posisyon. 6'8" pero kaya niyang sumabay sa mas matatangkad na player kesa sa kanya. Rebounding machine kung ating titignan na talaga namang maasahan mo sa depensa. Walang isa sa talaga namang umugong na blocks ni Kenneth Farid ay noong kalaban nila, ang Cleveland Cavaliers. Bagamat naagaw ni Waiters ang bola ay noong sinabayan niya na ito sa era ay ito ang nangyari. Dahil sa kanyang ginawa ay natameme na lamang ang bench ng Cleveland Cavaliers mga repa. Kung sa tingin nyo mga repa ay ito ay matindi na, ay ang susunod naman ay, well, sabay-sabay na lang natin panoorin. Sobrang tangkad ni Mark Ayton ay hindi na siya nag-effort pa na tumalon. Ngayon naman ay sabay-sabay natin panoorin ang ginawa ni Manu Ginobili.
comes Durant. Kahit na si KD hindi din kinaya ang kanyang depensa. Hindi pa dito yung matatapos dahil kahit na ang Defensive Player of the Year at former League MVP na si Kevin Garnett ay hindi din nakaligtas sa kanya. Dako naman tayo kay Giannis Antetokounmpo. Alam naman natin na mapa-opensa at depensa ay maasahan mo talaga ang nag-iisang The Greek Freak. Ang kanyang lakas, sasamahan mo pa ng kanyang bilis ay ang rason kung bakit kinatatakutan siya ng karamihan. Walang isa sa talaga naman tumatak na block niya ay yung nangyari noong NBA Finals, kalaban nila ang Phoenix Suns. Isa na ata ito mga repa sa pinakamalupit na depensang ipinamala sa kasaysayan. Mantakin nyo, dinedepensahan niya na that time si Booker pero nahabol niya pa din ang alley-oop dunk ni DeAndre Ayton. Hindi pa dito yung matatapos dahil ang susunod naman ay matutunghayan natin dito ang ginawa niya kay LeBron James. Ultimo si LeBron James ay hindi din nakalusot sa depensa ni Giannis. Speaking of LeBron James, alam naman natin na napakadami niya ng mga blocks na talaga naman tumatak sa kasaysayan. Pero ang pinakamalaking tanong ng karamihan ay alin nga ba dito ang maituturing na pinaka-savage? Well, para sa akin ay noong kalaban nila ang Phoenix Suns. Sa sobrang savage ng dunk na yun mga repa ay napabu na lamang ang ibang mga fans dahil ang 360 dunk na yun ay highlight dapat ni Jason Richardson pero hindi ito pinahintulutan ni LeBron James. Ngayon naman ay dako na tayo sa pinakatumatak na block niya sa kasaysayan ng NBA. Nangyari ito noong 2016 NBA Finals, Game 7. Tabla sa 89 ng score. Matapos hindi pumasok ang floater ni Kyrie Irving ay nakuha naman ng Warriors ang bola. Agad naman bumaba para sa opensa si Iguodala. Sa kabila ng kanyang bilis ay animo yung naging anino niya si LeBron James dahil laking gulat ng karamihan dahil ito ang nangyari. Grabing effort, timing at athleticism ang ginawa ni LeBron dito. Malaking bagay ang depensang ipinamalas niya sa play na ito. Kung hindi niya kasi nablangka ang layup na yun ay nakalalamang ay nabaligtad pa ng Warriors ang resulta ng NBA Finals. Well, sa tingin niyo mga repa, alin sa ating listahan ng pinakatumatak at pinaka-savage? Comment down below. Bali dito na nga magtatapos ang ating video. So yun lang mga repa. Peace.